Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin for today's video, Rapi Tulfo, naungusan na si BP Sara sa bagong kalalabas lang na survey. Ayan guys, yan ang mga mainit na balita na kumakalat ngayon sa social media. So, yan ang pinag-uusapan, 'di ba? Sabi nila, malakas daw itong si BP Sara, pero bakit ganon? Naungusan siya ni Rapi Tulfo. So, bago yan guys, panoorin muna natin yung mismong balita. Tapos ituloy natin ang ating reaksyon sa bagong survey na ito sa presidential sa 2028 election. Alright? So, pasok UNTV. Presidential survey conducted by Acquisition Apps Incorporated for 2028, Senator Rafi Tulfo and Vice President Sara Duterte emerge as the top two candidates if the election were to be held today. The survey, conducted through interviews with 2,000 respondents from November 2024-2023, revealed that 32% of Filipinos prefer Senator Tulfo for president, while 31% favor VP Duterte as their primary presidential choice. Vice President Duterte received high ratings among respondents from Mindanao, while Senator Tulfo was the choice of those in the 18 to 35 and 51 years old and above age groups. The survey also indicated that the controversy surrounding confidential funds might affect VP Duterte's share of potential voters. According to political analyst Ronald Llamas, many events may transpire before 2028 that could influence voter preference. Kung susuriin mo yung mga surveys, mahalaga siya bilang adjustments sa iyong strategy kung ikaw ay may balak kumakbo, especially sa 2028 na medyo malayo pa. Almost 5 years pa, no? Medyo malayo pa 2028 pa Kaya marami pang pwedeng mangyari. Meanwhile, So yun guys, napanood nyo, di ba? Mainit na balita talaga yan. So kung titignan nyo, 32% itong si Idol Rapi Tulfo at 31% itong si Inday Sara. So kung titignan nyo, dikit na dikit guys, di ba? Kung maga sa basketball, do or die to. Di ba? 1 point lang eh. So, sabi naman ng mga DDS supporter, 1 point lang yan, sabi nila, di ba? Kayang-kaya pa yung abulin. Kumbaga sa basketball, talagang nabubuhayan ka pa, di ba? Kaya mo pang talunin. Pero, siyempre, dahil final na yan, kahit 1 point lang, talo pa rin sila. At panalo pa rin itong si Idol Rapi Tulfo. So sabi nga ng isang political analyst na si Ronald Llamas, pinakita kanina, malayo pa naman, di ba? Although malayo pa naman ng election. So totoo naman yan, pero marami pang pwedeng mangyari sa darating na mga almost 4 years pa, guys. Almost 4 years pa mula ngayon. So, pero kung titignan natin, di ba, sinasabi nila nga na malakas itong si Sara, pero dapat malayo ang buwet niyan. Kung talagang yung dating, siguro ang pinagbabasihan ng mga Duterte supporter yung panahon ng tatay niya, di ba? Na malakas pa, na hanggang ngayon sa tingin nila malakas pa. Pero pag tinignan mo naman sa survey, at yung survey nung nakaraang taon, di ba? Halos bumagsak ang survey ni BP Sara. At ngayon, ito na, presidential naman. At dalawa lang, di ba? Napansin nyo, dalawa lang sila mataas. So wala pa. Meron sa mas maliliit na party dyan, sila Grace po, Lenny Robredo. Actually si Isko, kasama pa yan, di ba guys? Kasama pa yan. So ngayon, habang matagal pa, hinihintay natin, ito yung pagkakataon na suriin natin mabuti. Pero sana meron pang lilitaw, hindi lang yan. Parang kumbaga dyan, kung wala ka ng choice, di ba? Sasabihin mo na, Rapi Tulfo na lang. Kasi sa totoo lang, di ba? Kaya siguro bumaba ang rating ni BP Sara sa maraming issue ngayon. Yan ang humatak sa kanya pababa. Actually, last year ba yan, di ba? Lahat ng approval, trust rating niya, performance rating, lahat pabagsak. Pabagsak lahat ang nangyari noong 2023. At ngayon, ito, naungusan na si BP Sara kay Rapi Tulfo.
So siguro sa maraming kadahilanan na unti-unting nakikita ng taong bayan, sa mula nung mayupo itong si BP Sara, ay alos isang taong mahigit pa lang, di ba guys? Isang taong mahigit pa lang, marami ng controversial kasi ang lumabas. Lalo na yung mga nakaraang buwan lang, taon, di ba? 2022 na mga December. Yung mga controversial sa DepEd mismo, ang daming lumabas. Di ba? So nakikita ng taong bayan niya. Kaya ngayon pa lang, guys, suriin nyo ng mabuti. Kaya sabi ko, di ba, itong si VP Sara, ito yung pagkakataon niya na kailangan ipakita niya sa taong bayan na talagang kaya niyang manungkulan sa national posisyon. Kasi Vice President pa lang ngayon, di ba? Sabi nila, tatakbo ito ng 2028. At kung mapatunayan niya, unang-una sa DepEd Secretary, bilang DepEd Secretary, kung mapaganda niya ang education sector natin, which is yung mga nakaraang taon lang, di ba, lumabas, nakulilat tayo sa education, medyo bawas pogi points na kasi sa kanya yun, di ba? Tapos yung mga kakulangan pa, yung mga controversial pa, kagaya ng overpriced laptop, di ba? Yung kakulangan ng eskwelahan, kakulangan ng teachers, yung kakulangan sa sweldo ng mga teachers, di ba? Yung unremitted na GSIS PhilHealth ng mga teachers, di ba? 5.55 billion yon. Yung yung mga school equipment na hindi na i-deliver, controversial pa rin. At ang pinakamatinding naghatak talaga sa kanyang pababa, yung confidential fund na talagang pinag-usapan sa buong taon ng 2023 nung pumutok na hindi na natigil hanggang sa humantong na nga sa pag-aaway ng Marcos, Romualdez at Duterte. Di ba? So, yan ang naging bunga ng pagiging Deputy Secretary niya bilang Vice President niya. So, nakikita natin napakaraming controversial. Kaya ito yung pagkakataon niya. Kung may pakita niya, kagaya na lang natin sinasabi guys, no? Kay, sa eskwela, di ba? Si Isko, di ba? Sa eskwelahan. Nakapagpagawa siya ng 3 public world-class school, di ba? Na 10 floor at may mga air condition na pambabawas na sa kakulangan ng eskwelahan natin para sa ating mga estudyante kasi yan ang pag-asa ng bayan ng kabataan. Di ba? So, isang sektor yan. At ang pinakadelikado kasi guys, dito kay Sara, kaya siguro din bumaba sa survey, sa usapin ng West Philippine Sea, national interest to, para sa bayan to. Pero simula nang umupo siya, simula ng mga pambubuli ng China, di ba? Sa pambobomba sa atin, pangbabangga, di ba? Pangahabol, lahat na ginagawa ng China para tayo buliin. Ni isang single na statement ay wala. Kasi kung mananalo yan si Sara, at mula ngayon, at wala pa rin tayong marinig hanggang sa matapos ang kanyang termino, 2028. So, delikado tayo guys. Kung mananalo siya, malamang pro-China ulit. Gagaya lang dyan sa tatay niya. Di ba? Na nakikita naman natin, kahit hindi natin sinuportahan itong si Bongbong Marcos, pero dahil presidente na natin at sa foreign policy niya pagdating sa West Philippine Sea, ay hanga talaga tayo sa kanya. Dahil pinaglalaban niya, nakikita natin na i-expose na ngayon ang mga Chinese vessel nila, o mismong China, sa pambubuli sa atin sa West Philippine Sea, na nung panahon ng tatay niya, guys, wala tayong nakikita na mga ganito at talagang pabor sa China. Yan ang nakikita natin. At hindi lang yon. Ano pa? Yung sa usapin ng SMNI, di ba? Nag-fake news na si Eric Celis at Badoy, naglabas din siya ng statement. Di ba? Naglabas din ng statement pang-suporta dito sa mga fake news na to. Ano pa? Yung ICC, na alam naman natin, tatay niya yan, at may posible pa siyang sumabit dyan, ayon sa kumakalat na balita, di ba? Sa Vera Files. Baka may masama pa siya sa pag-aresto sa ICC at mismo si Harry Roque din ang nagsabi niya. So, napakaraming issue ni BP Sara, guys. Di ba? Dito niya kailangan maipakita na malagpasan niya ito at matabunan ito. Imbes na mga negative, puro negative to guys ay palitan niya ng positive. Kahit ako guys,
Kasi sa ngayon, sumusuri pa tayo na magiging presidente kung sakaling hindi tumakbo si Isko. Although wala pa naman sa ano yun. Kasi ang gusto natin guys, si Isko, magiging senador. Ako personal na ano ko tayo kay Isko, personal na opinion ko. Ang gusto kong mangyari, tatakbo ng senador. Nakita naman natin guys, di ba sa survey, malakas sa survey sa senator si Isko, number 4 to 5 or 6 siya. Pasok siya sa top 12. Ang gusto kong mangyari kay Isko guys, tatakbo siya ng senador ngayon. Di ba? 2025. Meron siyang 3 taon hanggang bago mag 2028. Dito ulit sa 3 taon na to, ipapakita niya na muna. Kailangan magpakita ulit siya ng gilas na proven naman, alam naman natin, di ba? Pag siya yung nag-isip out of the box, kakaiba. Di ba? At talagang pulido. Mapapabahay man yan, di ba? Nakita yung pabahay dito sa Manila, guys, di ba? Townhouse, mga konkreto, condominium. Yan ang mga pabahay niya, di ba? Yung world class na hospital ng Maynila. Nakita nyo naman, nakita nyo siguro lahat yan. Ito Manila Zoo, world class, at yung mga public school. So, pag yan, mas dumami pa ang ginawa niya na hindi maisip ng sino mang politiko, baka may chance sa 2028. So, kailangan pakita niya sa bilang senador kung paano siya magtrabaho para lalo pa siyang makilala sa iba't ibang panig ng ating bansa, di ba? Na talagang makita nila kung paano, gaano kausay at talagang maka-Pilipino mahirap dahil galing naman sa hirap tong si Isko. Baka pwede pa siya makahabol, di ba, sa 2028. Pero for the meantime, ito muna ang pag-usapan natin, di ba? Ito si Rafi Tulfo kasi nakikita natin, public service naman din siya. So, kaya siguro marami ring bumoto sa kanya sa survey, di ba? Na agree na siya yung ibobotong presidente. Kasi nga, si ano kasi, sa grounds din siya. Parang si Isko, sa baba rin siya. Yung mga kinakausap niya, ay talagang actual na problema ng tao. Yung nakita natin sa Radyo 5, di ba? Yung Tulfo action niya. So, malamang isang dahilan din yun. Dahil, kumbaga, mas malalapitan mo siya kumpara kay Sara, di ba? Kasi, kahit mga ordinaryong tao, nakakalapit sa kanya, natutulungan niya. Pero sa atin, siyempre, hindi pa rin sapat to dahil unang-una, ito pa lang yung time na, ito pa lang ang unang paghawak niya sa gobyerno at hindi pa siya mahawak sa local government. Ano pa lang to, sa Senado pa lang tagagawa ng batas. Di ba? So, tingnan natin guys, habang dumarating yung panahon, lalo tayong magsuri. Di ba? At kung supporter kayo ni BP Sara, ngayon, ito pagkakataon na tignan nyo yung resibong gagawin niya. Kung talagang mapatunayan niya, wala namang problema, tuloy. Kahit ako susuportahan ko, kung makita natin may improvement, kaya yung pagka-BP niya, at ang kanyang iniisip lagi yung national interest o ating bayan, di ba? Hindi yung personal na pag gusto lang niya at panig sa kanila yung mga taong nadadamay, kagaya ng SMNI. Alam naman natin ng SMNI, malapit sa Duterte, dyan nagsasalita si Duterte. Yung ICC, medyo kasangkot din sila dyan. Di ba? Ayon sa mga report. So, parang personal interest ang nakikita natin. So, ipakita niya dapat na para sa bayan ang kanyang mga galaw, kilos, at kapakanan ng bayan, hindi lang sa kanilang pamilya. Alright guys? So, sana suliin po natin na mabuti, lalo na sa paparating na 2025. Mga senador na mga pro-China at hindi para sa bayan, ngayon pa lang pag-isipin nyo na i-ex nyo na yan guys, i-ex nyo na dahil kawawa ang ating bayan. Kailangan natin yung makabayan talagang politiko at hindi na basta makabayan, kailangan meron ding resibo na nakita natin tumulong sa ating bayan at pinaglalaban, lalo na yung West Philippine Sea. Alright? So, ganito lang po. Thank you very much.